Lods at welcome back sa ating munting channel. So ito, update tayo ulit sa ating setup na solar, no? Sa ating Prunus. So pinatay ko muna yung solar panel kasi mag-a-add ako ngayon ng solar panel natin. So 400 ES na yung battery ko, no? Balik, ito 100, 100 and then 200. Yung DIY, ito DIY lang din to. Itong casing na to sa mga blue carbon to, no? So may customer tayo yung inassemble ko. Dalawa yung ganito niya na 12 volts. So pinagawa niyang 24 volts, kaya tinanggal na namin dito, pinag-isa namin. Nagawa kami ng ibang casing na kahoy, no? So plywood. So ito ngayon, kaya ni-recycle ko lang. Pero yung laman nito life over pa rin. 24 volts. And then ito 24 din to. Ayan. So ayan, kagabi pa to, 24 hours na yung solar ko dito. And then mag-add kasi tayo ng aircon, kaya mag-add din tayo ng panel. So ito yung solar panel natin. So ito na siya. Ayan. Dalawa. 585 watts. So may dalawa na tayo sa taas, no? So add pa tayo ng dalawa para apat na sila. Ito kasi yung ilagay natin sa kwarto natin. Sayang din kasi yung libre na lang yung kuryente. Kaya mag-solar na tayo. Ano na to? 0.66 ata? 7 ba? So, 400 watts lang ata to nakamarka dito. Ayan 465 watts. 88 watts. 488 watts. So, ayan. Fujitsu. So, pwede na to para hindi masira yung electric pan natin. Makapagpahinga din So ito ngayon, akyat tayo sa bubong. Then arrange natin kasi nagbili na din ako ng railings. So i-railings na natin kasi apat na So ayan, continue lang tayo. So may i-share din pala ako, ang dami kong repair mga lods. Hindi ko pa talaga magawa-gawa. So sobrang busy, may solar din kasi mga project solar. May pa tayo ito. Bago kahapon lang to. So ayun pa yung iba. Ito na yung dalawang panel natin. Ito na yung mga natin, So DIY lang tayo. Sayang din kasi yung haring araw. Gastos man, pero okay lang, mababawi din naman yan. Tayo na yung railings natin. So ititrim ko pa tong marang natin, May prutas kasi dito. Ang daming dahon. Dinagdagan ko ng apat kasi dito kasi, ayun puro kasi mangga ang bubong. Kaya ginawa kong apat para malakas kahit papaano madagdagan yung natin. Ito sa dalawang to, sa isang inverter to, Yung isa pang repair ko yun in case mag-repair ako ng battery or mag-DIY. Meron tayong charger. Yun naman yung maliit sa natin yun, doon sa shop natin. Yung meron tayong ilaw doon na nilagay na kasi sayang din yung panel ginamit ko na lang. Yan, nabili ko sa online yan, mahal niyan nasa 3,000 ata yung bili ko. Tapos ito kuha ko nito sa mga ganito, mura lang, nasa 4 plus lang to dati. Ngayon nagtaas na din ang price nila, nasa 5 plus to 6 plus na dito sa area ko. So kasi pag mura nga sa Manila, kaso nga lang pag ipadala baka mabasag pagmalaki na. So ayan, continue lang tayo, at magre-railings na ako. Natin sa taas, na-railings na natin, So kulang pa ng in-clamp kasi pagkatabi sana tong apat ay sana mai in-clamp sana lahat. Kaso hindi magkasya dito. So yung isa dito ko nilipat. Dami kasing mangga. Nahirapan akong nahirapan akong ilagay mga lods. So ito, goods na. Ito nga, medyo nag-shade na tingnan nyo. Lumipat kasi yung ng araw natin. Dati kasi dito pa siya dumadaan. Sa pool talaga hanggang hapon. Doon na siya tumabingi na siya kaunti.
So kaya ito, pero okay lang, goods lang, sobra-sobra naman to. Late lang naman yung load natin. So yung dalawa, binago ko din kasi natamaan din kanina yan, nag-shade na din yan kanina. Ito, goods na yan, 1,000 plus ang harvest. So morning to, pag ganyan pang araw, mga mga 8 to 11, sa full pa talaga. Pero malamang sa malamang na yung battery natin, kasi ngayon lang i-start mag-charge, kaya hindi pa napuno yung battery natin. Pero once kapag napuno na yun, continuous na yung natin, kaya hindi na yung malulobat. Yan lang. So hindi biro talaga mag-install ng railing sa lalo na pag mainit. Grabe, buhay talaga DIY at saka solarista, wala talaga, pagod talaga punan. So ayan, kasi kung ilipat ko naman siya doon, mainit talaga, kaso pag morning hindi siya natatamaan. Although mainit pag ganito, pag hapon din nag-shade na din yung sa mangga, yung isang mangga. Pero pag ito dito, kahit mga alas 3, alas 4, natatamaan pa rin siya. Ito dito natatamaan. Mamaya tamaan na naman to siya mga mga 2. Kasi alas 12 pa tayo. Mga 2 PM tatamaan na to siya dito. Basta alas 12 nagsi-shade sa. Ito, may shade kaunti dito. Pero okay lang yan, goods na yan. Na-trim ko naman yung natin ito. Gusto ko sanang putulin tong marang to, na-trim ko na siya kanina. Ayan, gusto ko sanang putulin. Hinandahanin ko lang, may may kinagat ako kanina ng sa Bisaya pa yan, lang, pinig or sampinit, pasgaw. So dandahanin, patayin ko lang siguro to, yung puno niya, balatan ko then para mamatay siya, para tanggal na, wala na talagang shade. So ayan, update tayo sa baba kung na yung harvest niya, kung ilang watts. Ito, natapos na nating yung panel sa taas. So ayan yung harvest natin, patay natin yung plus, ayun. So yan, hanggang 50A yung harvest natin, 1.1 kilowatts. So kanina umabot to ng yan, humina na naman yung araw natin. So 1 kilowatts. Oops. Ayan, kanina umabot to ng 1.4, no? So 26.6 na yung natin. Ayan, so suabe, 3 battery, pwede na to sa aircon natin. Pero minute na naman. Yun, so 60 yung set ko dito sa kanya, sa setting ng ating cellphone sa charging ng MPPT ay 60A, no? Kasi yung niya, pinaka max is 80 ampere. Itong kulay pink na to, 80 ampere ang MPPT nito. So hanggang 60 lang tayo para hindi masagad yung ating MPPT, para hindi masira. Iyon, sarap ng harvest, lakas. Actually, ngayon lang natapos natin sa taas, no? Ang oras na ba tayo? Alas 12:30. Nagmulanda ako kanina kasi ang init, grabe. Bigat pa nung panel. Buti may dumating. Nagpatulong tayo magbuhat ng panel. Andun, silipin natin ito siguro pagka update ko kayo kapag may nailagay ko na yung aircon natin. Tingnan natin kung ilang watts yung kakainin ng aircon. Yan, 1.2 kilowatts. Basta yung may mga ganito. So sa akin so far good naman. Ewan ko lang sa iba. Basta wag kayo maglagay ng input, mas maganda fully off-grid siya. 168 volt yung natin. Kapag ka nominal voltage, kapag ka normal yung natin is umabot siya ng 180, no? So kapag ka nag-harvest na siya, bumabagsak siya hanggang 159, 155 So kina-convert niya yun siya as ampere, no? Yung natin, voltahe. Ayan, 0 AC tayo. Hindi ko naglagay ng input kasi yan, ito yung weakness niya. Kapag ka naglalagay ka ng AC input, tapos hindi stable yung current or yung kuryente sa area nyo,
ay masisira yung kanyang input, no? Magsi-short yung input tsaka output. Ayan. Kumbaga masira yung relay niya. Yung PB natin, lakas. So, actually may ABR naman ako. Hindi naman nalulobat yung ano ko. Kaya no need ko na siya i-on yung ating ano, kasi pang bypass lang naman to kung case ma-drain yung battery. Pero hindi naman siya nalulobat. 24/7 na yung ano natin, solar. Tapos nadagdagan pa ng dalawa. So ayun. Suabe na. Okay na to sa aircon. Pag may aircon kang ganito, 408. 500 watts lang naman yung aircon natin. Kayang-kaya na kapag kapuno na yung battery natin. Dahil update ko lang kayo kapag natapos na natin yung aircon natin nilagay, ano? So bili pang wire. Ayun, oh. 27 volt. Dito naman 26.7 pa. Ito tsaka ito, accurate yung ano nila. Ito, lumalagpas yung ano niya. Hindi accurate yung kanya reading. Kasi kung titignan mo dito sa inverter, 26.6 pa. Ayan, oh. Ito, mas more on siya accurate. Mas malapit siya sa katotohanan. Pati ito, takpan yung ano niya, LCD. Ayan. Tayo, so nakapaglagay natin ng aircon. So ayan yung aircon natin, oh. 500 watts. So tama talaga yung ano ko, 500 watts. So kaka-on lang. Ayan. So 16 ampere lang yung kinuha niya sa ating battery. Ayan, oh, 16A. So kayang-kaya lang. So, hindi nga ito na full kanina. Kasi nga alas 12 na tayo nakatapos maglagay ng panel, no. So hindi siya nakapag-charge start ng morning. Ayan, naglagay din dito na tayo naglagay ng ano, breaker ng ating aircon. So ito. So dito tayo direct sa inverter. So ito yung nag-load sa bahay 95.6 kasi yung isa kong solar hindi pa low-bat. Isa kong inverter, no. So mamaya pag low-bat na yun, magsi-switch na yun siya dito. Ito na. Yung load sa ano, separate kasi ito direct ako nilagay sa output ng inverter. Tapos ito kasi dumaan pa kasi ng itong ETS. So yung load na to dumaan ng ETS. So yung ano ko is dito ko lang siya makikita sa main ng ating inverter. Yan, 500 watts. Ganyan talaga yun. So hindi na masama. Goods na pampalamig. Sayang din kasi yung solar natin. Sobra yung battery. So may ano pa din ako, may gagawin pa akong isang ganito. 150 EH 24 volts. So hindi ko pa natapos, busy talaga. So ito pala yung ano, resibo ng aking aircon na nabili na sa Shopee. Ayan, 7,000 lang. Ayan. So 0.66 ata yan. Ayan, yan yung model ng ating biniling aircon. Palit lang kasi yung kwarto. Ayan. The WAM 63321 GT2. Pwede na. So ayan. Until next video mga lods. So ayan, lumiit. Nag-stop na yung ano. Nag-stop na yung ating aircon. So 56 watts na lang yung kinain. So nag-stop na yung compressor. Mamaya gagana na naman yun. So ayan, thanks for watching mga lods, ano. So update ko na lang kayo sa bill nito. So ayan, gumana na naman. So ano siya, kapag iba yung kakaibang aircon to mga lods, ano, kapag tinakpan mo yung ano niya, yung kung saan lumalabas yung lamig, ay nag-auto ano siya, automatic siyang ano, hihina or isa-shutdown niya yung kanyang ano, compressor. So ayan. Until next video natin mga lods, ano. Thank you mga lods, walang sound suporta. Abang-abang lang kayo sa channel natin. Then, thanks for watching. Magandang buhay. Bye-bye.